Panalangin sa Mahal na Birhen ng Carmelo. Santa Maria, Mahal na Birhen ng Bundok ng Carmelo, nagpakita ka kay San Simon Stock upang gabayan kami sa aming paglalakbay sa lupa at bigyan ng pag-asa sa aming buhay, lalo na sa oras ng paghihirap at tiisin. Inihahandog namin sa iyo ang aming sarili at kalooban. Pagpalain mo at gabayan ang aming mahal sa buhay, pamilya at bayan. Itinataas namin sa iyong pamamagitan ang aming saya at kalungkutan, tagumpay at kabiguan, kasaganaan at kahirapan, kalusugan at karamdaman. Maialay nawa ito sa iyong anak na si Jesus upang magkamit para sa amin ng mga pagpapala. Isinasamo namin o katamis-tamisang ina na lagi mo kaming samahan. Huwag mo kaming iiwan at pababayaan, lalo na sa panahon ng pagsubok at kapighatian. Sa sandali ng aming kamatayan, pangunahan mo kami sa iyong anak na si Jesus na aming Panginoon at Kaligtasan. Amen. Mahal na Birhen ng Carmelo, ipanalangin mo kami. Mahabagin at mapagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumitil na ng mga buhay. Tunghayan mo kami ng may pagmamahal at ipagadiya kami ng inyong mapaghilom na kamay mula sa takot sa kamatayan at karamdaman. Itaguyod mo kami sa pag-asa at patatagin sa pananampalataya. Gabayan mo ang mga dalubhasang naatasan na tumuklas ng mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Nagpapasalamat kami sa mga bakunang naisulong sa patnubay ng iyong mga kamay. Pagpalain mo ang aming mga pagsisikap na mawakasan ng mga bakuna ang pandemya sa aming bayan. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malaki pa ng husay at malasakit. Pagkalooban mo sila ng kalusugan sa isip at katawan, katatagan sa kanilang paninindigang maglingkod at ipagsanggalang sa karamdaman. Itinataas namin ang mga nagdurusa, makamtanawa nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo din ang mga kumakalinga sa kanila. Pagkamitin mo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Pukawin sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan, sa pagdamay at malasakit namin sa bawat isa. Malampasanawa namin ang krisis na ito at lumago sa kabanalan at pagbabalik loob sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo na nabubuhay at nagaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na Ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming mga kahilingan sa aming pangangailangan at ipagadiya mo kami sa lahat ng kasamaan. Maluwalhati at pinagpalang Birhen. Amen. Mahal na Birhen, mapagpagaling sa may sakit, ipanalangin mo po kami. San Jose, ipanalangin mo po kami. San Rafael Arcangel, ipanalangin mo po kami. San Roque, ipanalangin mo po kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo po kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo po kami.
Mahal na Birhen ng Bundok ng Carmelo, ipanalangin mo po kami.
Sa inyong lahat, tayo po tumayo para sa orasyon. Check. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Binati ng anghel ng Panginoon si Santa Maria. At siya'y naglihing na lang ng Diyos, Espiritu Santo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman na iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Narito ang alipin ng Panginoon. Maganap nawa sa amin ayon sa wika mo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. At ang Verbo ay nagkatawan tao. At makipanayaw sa atin. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ipanalangin mo kami, O Santang Ina ng Diyos, Nang kami maging dapat makinabang sa mga pangako ni Jesucristo ang aming Panginoon. manalangin tayo. Panginoon namin Diyos, kasihan mo nawa aming mga kaluluwa na iyong mahal na grasya at yayaman sa pamamalitan ng anghel ay nakilala namin pagkatawan tao ni Jesucristo ang anak mo, pakundangan sa lahat niyang pagpapakasakit at pagkamatay sa krus, ay papaginabangin mo kami ng kanyang pagkabuhay na magulim sa kalwalatian sa langit, alang-alang kay Jesucristo ang Panginoon namin. Siya nawa, luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara ng sa una-una ngayon at magpakailanman at magpasawalang hanggan siya nawa. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara ng sa una-una ngayon at magpakailanman at magpasawalang hanggan siya nawa. Tayo po lahat, luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara ng una ngayon at magpakailanman mapa sa walang hanggan siya nawa. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Magsiupo po sumandali. Isama po natin sa pagdiriwang sa banal na misa ang pasasalamat ni na Loie Leilani Reynoso, Alex Tex Hernandez, MFVD Dental Clinic, Aurora Samaniego at pamilya, Ma Ethel at Evelyn Aling Castre, Luis Leilani Carmela at Adriel Mendoza Reynoso, Alex Teresita Hernandez, Mr. and Mrs. Nololino, Angelina Santa Teresita, Nathaniel Santa Teresita. Para sa natatanging kahilingan ni na Alden Delicana, Rose Vicente at pamilya, Renato Castillo at pamilya, Ma Lawrence Lee Ramos. Para sa nagdiriwang ng kanilang kaarawan, Carolina Adaw, Kay Del Rosario. Special intention, Christian Dayaw, Jefferson Jan, Irene Samaniego, Benson Gan, Gerardo Trillian, Alvin Zalzo, Alvin Abigail at Anika Borja, Melissa Garcia, Marivic Tantoco, Aristol Anyesa, Mr. and Mrs. Nolilino, Angelina, Santa Teresita, Nathaniel, Santa Teresa, Elena, Oliveros at pamilya, Ryan Angelo Tantoco, Sofia Ann Joygos, Leonila Tantoco de la Cruz, Maria Zarina Soriano, Healing Recovery, Ofelia Eniguez, Estela Borja, Doktora Amparo Banyes, Ricky Dauba, Rosalina Tantoco Mendoza, Lito Abaya, Nicanor de la Paz, Mayra Vidal, Angelina Peña, Joma Manuco, Mia de los Reyes,
Evelyn Deramag-Zagala, Dolores Tantoco Estauder, Carmela Marie Reynoso, Ma Teresa Pauline Tantoco, Constancia Pangan, Teresita Mendoza Hernandez, Alexis Hernandez, Carlos Lumage Sr., Laura Villanueva, Paquito Benito Jr., Dr. Lia Danausel, Eli Denise Manabat, Serino Tiraw, Oliver Quezon Samonte Cabantok, Ryan Cabantok, Robert at Solidad Madlabayan. Para sa kagalingan Corazon Mayome Alden Delicana, Enrique Luis Villanueva, Tobe Fe, Doktora Elvira Milo. Para sa mga kapatid nating yumaon na sina Florencio, Sion, Emilia, Josephine, Dominador, Erlinda, Jose Edgardo, Pedro, Eloy, Rosanne, Felicidad, Judy, Benny, Vanibaldo, Felicita, Andres Maria, Belen, Brother Juanito, Sister Julie, Hermenildo Gilbert, Levi, Consolacion, Ruben, Sheila, Oliva, Sheila, Marie, Aurora, Cloford, Consuelo, Maria, Nathaniel, Herminia, Architect, Francisco, Engel, Mamerto, Gabriel, Anika, Marinel, Leia Jovita, Remhiga, Salvador, Honorato, Ernesto Jr., Alegre, Purita, Remedios, Hermogina, Fernando, Adelaida, at mga kaluluwa sa purgatorio. Mga kapatid, muli na naman tayo nagsasama-sama upang ipagdiwang bilang sambayanan ng Diyos ang pagpapakasakit, kamatayan at muling pagkabuhay ng ating Panginoon Hesukristo. Tumayo po ang lahat, masiglang makiisa sa pagdiriwang. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo ay maging marapat na gumanap sa banal na pagdiriwang. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Hawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami.
Iyuko natin ng ating ulo. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, iginawad mo sa paring si San Jeronimo ang matamis at buhay na pag-ibig sa banal na kasulatan. Ipagkaloob mo ang iyong sambayanan ay lubos na magkasalo-salo sa iyong salita at makatagpo rito ng batis ng buhay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Tayo po ngayon ay nasa bahagi ng liturhiya ng salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ni Nehemias. Noong mga araw na yun, unang araw na ika-7 buwan ng taon, nagkatipon ang lahat ng Israelita sa Jerusalem, sa liwasang bayan, nasa makapasok ng pintuan patungo sa tubig. Hiningi nila kay Ezra ang aklat ng kautusan ni Moises, na ipinatutupad ng Panginoon sa bayang Israel. Si Ezra ay isang saserdote at dalubhasa sa kautusan na sinugo ng Panginoon. Nang panahon ni Moises, kinuha nga ni Ezra ang aklat. Dinala niya ito sa kapulungan binuo ng mga lalaki at babae at mga batang may sapat na gulang at pangunawa. Mula sa umaga hanggang tanghali, binasa niya ang kautusan sa harapan ng mga taong natitipon sa liwasang bayan. Ang lahat naman ay nakinig na mabuti. Siya ay nakatayo sa isang intamblado, kahoy na sadyang itinayo sa pagkakataon iyon. Si Ezra ay nakita ng lahat. Mataas ang kanyang kinatatayuan. Ang lahat ay tumayo nang buksan niya ang aklat. Purihin ang Panginoon, ang dakilang Diyos, ang wika niya. Ang lahat ay nagtaas ng kanilang mga kamay at sumagot, Amen. Amen. Pagkatapos nagpatira pa sila bilang paggalang sa Panginoon, binasa ni Ezra nang maliwanag ang batas na ito ng Diyos at ipinaliwanag na mabuti ang kahulugan. Nang malaman ng mga tao ang dapat nilang gawin ayon sa kautusan, nabagbag ang kanilang kalooban. Ano pat sila'y napaiyak. Ang araw na iyon ay dakila sa Panginoon na iyong Diyos. Wika ni Nehemias at Ezra at mga Levita. Nakikinig nga ang mga tao at umiiyak nga. Kaya't sinabi nila, huwag kayong umiyak, wika pa nila. Umuwi na kayo at magdiwang. Ang walang pagkain at inumin ay bahaginan ng mayroon, sapagkat ang araw na ito dakila sa Panginoon. Ang kagalakan dulot niya, magiging kalakasan ninyo. Ang mga tao inaliw ng Levita at pinatahimik ang mga ito. Wika sa kanila, walang dapat malungkot sa inyo, sapagkat ang araw na ito ay banal. Umuwi masaya ang lahat upang magdiwang. Kumain sila at uminom, at binahaginan ang wala. Silang lahat ay nagdiwang sapagkat naunawaan nga nila ang ipinaliwanag sa kanila.
Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, ating kabutihan lugod ay nasa loobin ng Diyos. Tayo po lahat. Ating kabutihat lugod ay nasa loobin ng Diyos. Ang batas ng Panginoon ay batas ng walang kulang. Ito'y utos, ang dulot sa tao ay bagong buhay. Yaong kanyang mga batas ay mapagtitiwalaan. Nagbibigay ng talino sa lahat ang kaisipan. Ating kabutihat lugod ay nasa loobin ng Diyos. Ang tuntunin ibinigay ng puon ay wastong utos. Liligaya ang sinumang kapag ito ang sinunod. Ito ay wagas na matuwid, pagkat mula ito sa Diyos. Pangunawa ng isipan niya ang bungang idudulot. Ating kabutihat lugod ay nasa loobin ng Diyos. Yaong paggalang sa puon ay marapat at mabuti. Isang banal tungkulin na iiral parati. Pati mga hatol niya ay matuwid na kahatulan. Kapag siya ang umatol, ang pasya ay pantay-pantay. Ating kabutihat lugod ay nasa loobin ng Diyos. Ito ay higit pa sa ginto ng maraming nagnanais. Higit pa sa gintong lantay ang hangad ay makamit. Matamis pa kaysa pulot, sa pulot ng sakdal tamis. Kahit anong pulot ito na dalisay ay malinis. Ating kabutihat lugod ay nasa loobin ng Diyos. Magsitayo po ang lahat bilang paggalang sa mabuting balita ng Panginoon. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, ang Panginoon ay humirang pa ng 72. Pinaunan niya sila ng dala-dalawa sa bawat bayan at pook na papatunguhan niya. Sinabi niya sa kanila, sagana ang aanihin, ngunit kakaunti ang mga manggagawa. Idalangin ninyo sa may-ari na magpadala siya ng mga manggagawa sa kaniyang kwirin. Umayo kayo, sinusugo kayong parang mga kordero sa gitna ng mga asong gubat. Huwag kayong magdala ng lukbutan, supot o panyapak. Huwag na kayong titigil sa daan upang makipagbatian kanino man. Pagpasok ninyo sa alinmang bahay, sabihin muna ninyo, maghari nawa ang kapayapaan sa bahay na ito. Kung maibigin sa kapayapaan ang nakatira roon, sa kanila ang kapayapaan, ngunit kung hindi, hindi sila magkakamit nito. Manatili kayo sa bahay na inyong tinutuluyan. Kanin ninyo at inumin ang anumang idulot sa inyo, sapagkat ang manggagawa ay may karapatang tumanggap ng kaniyang upa. Huwag kayong magpalipat-lipat ng bahay. Kapag tinanggap kayo sa alinmang bayan, kanin ninyo anumang ihain sa inyo. Pagalangin ninyo ang mga may sakit doon at sabihin sa bayan, nalalapit na ang paghahari ng Diyos sa inyo. Ngunit sa alinmang bayang hindi tumanggap sa inyo,
Lumabas kayo sa mga lansangan nito at sabihin ninyo, pati ang alikabok dito na dumikit sa aming mga paa ay ipinapagpag namin bilang babala sa inyo. Ngunit pakatandaan ninyong nalapit na sa inyo ang paghahari ng Diyos. Sinasabi ko sa inyo, sa araw ng paghuhukom ay higit na mabigat ang kaparusahan ng mga tao sa bayang yaon kaysa dinanas ng mga taga-Sodoma. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon Hesukristo. Magsiupo po ang lahat, makinig sa homily. Magandang gabi po sa ating lahat. Magandang gabi naman po. Tayo ngayon ay nasa Huwebes ng ika-26 na linggo sa karaniwang panahon. Ginugunita natin sa araw na ito si San Jeronimo. Mga kapatid, marami sa mga tao ang nagsasabing mahal nila ang Diyos. Siguro kung tatanungin ko po kayo ngayon, lahat kayo sasagot, Father, mahal ko ang Diyos. Mga kapatid, tandaan natin, kung mahal natin ang Diyos, dalawang bagay. Una, ang sino mang umiibig sa Diyos ay dapat na kinikilala ang Diyos. Ganun naman sa pagmamahal, di po ba? Kapag ikaw ay nagmamahal, kinikilala mo kung sino yung minamahal mo. Kung ano yung gusto niyang pagkain, kung ano yung gusto niyang ginagawa, kung ano yung gusto niyang damit, no? Kulay, o kung ano paman. Kinikilala mo yung isang tao dahil minamahal mo siya. Siguro naman, hindi tayo magmamahal ng mga taong hindi natin kakilala. Kung minamahal natin ang Diyos, ganun din. Dapat natin siyang kilalanin. At isa sa mga pamamaraan para natin makilala ang Diyos ay sa pamamagitan ng pagbabasa ng Biblia. Tugmang-tugma po, dahil sa araw na ito ay ginugunita natin si San Jeronimo. Sino ba si San Jeronimo? Si San Jeronimo po ay ang nag-translate, nagsalin ng Biblia sa salitang Latin. Dati po, ang lengguwahe ng Biblia ay, ang Old Testament ay Hebrew lamang at ang New Testament ay Greek. Si San Jeronimo po ay translate, isinalin sa lengguwahe ng Latin, ang lengguwahe ng simbahan. At nang dahil dito, ito yung tinatawag nating Latin Vulgate o Vulgata. Dahil dito po, na-translate na po ng mga biblical scholar sa mga vernacular languages. Ano ba yung vernacular languages? Yun po yung salita ng bawat bansa. Ito ay mula sa salitang Latin, na i-translate sa Tagalog, sa English, sa Kapampangan, at sa kung ano-ano paman. Kaya malaki yung naiambag ni San Jeronimo sa simbahan. Kaya idinuturing siya na isang pantas o doktor ng simbahan. Ang sabi po niya, ignorance of the Word of God, ignorance of the Scriptures is ignorance to God. Uulitin ko po. Ignorance of the Scriptures is ignorance to God. Kapag pinapawalang saysay, wala tayong pakialam sa salita ng Diyos, sa Biblia, para bagang sinasabi natin, wala tayong pakialam sa Diyos. At hindi natin pinapahalagahan ang Diyos.
Kaya mahalaga mga kapatid, na tayo ay nagbabasa ng Biblia. Nang sa gayon, unti-unti nating nakikilala ang Diyos, ang Kanyang plano, ang Kanyang mga ginawa, at kung gaano niya tayo kamahal. Tandaan natin mga kapatid, kung mahal natin ang Diyos, kikilalanin natin siya. At isa, sa pamamaraan ng pagkilala sa Diyos, ay ang pagbabasa ng Biblia. Kung nakalulungkot sa panahon ngayon, bibili nga ng Biblia, i-display lang natin. Naluluma na hindi ginagamit, nasisira, inaalikabok, binubukbok, na hindi man lang nabuksan. Mga kapatid, magsumikap tayong magbasa ng Biblia. Siguro kahit isang chapter man lamang, isang araw, hindi natin mamamalayan, natatapos na pala natin yung Biblia. Ay magsumikap tayo. Kasi nga, may kakilala po ako ang sabi, Father, nung nalipat po ako sa sekta na ito, nakapagbasa po ako ng Biblia. Kaya nagtanong ako sa isip ko, nagkulang ba ang mga pari? Nagkulang ba ang simbahan? Niisip ko, marami namang programa ang simbahan. Marami namang activities ang simbahan para mapalalim ang ating kaalaman sa salita ng Diyos. Isa na po, ang El Shaddai, no? Na pinagninilayan natin ang salita ng Diyos. At marami pang iba. Kaya mga kapatid, kung mahal natin ang Diyos, kilalanin natin siya sa pamamagitan ng pagbabasa ng Biblia. Pangalawa, tandaan po ninyo, ang sino mang umiibig sa Diyos ay maibigin sa kapayapaan. Uulitin ko po. Ang sino mang umiibig sa Diyos ay maibigin sa kapayapaan. Diba sinabi po sa mabuting balita, kung maibigin sa kapayapaan ang nakatira roon, mananatili sa kanila ang kapayapaan. In the first place, sino ba ang hari ng kapayapaan? The King of Peace. Walang iba kundi ang Diyos. Sa Kanya natin matatagpuan ang kapayapaan. At mahalaga sa buhay natin na payapa ang buhay natin. Ang nakalulungkot, sa buhay natin, kapag may nag-aaway, kapag may nakasamaan ng loob, karaniwan sa nag-aaway, nagsasagutan, nagpaparinigan, no? Nagsusumbatan, daldal ng daldal, talak ng talak. At dahil doon, dahil salita ng salita, may kanya-kanyang pinaglalaban, hindi napapakinggan yung isang nagsasalita. Kaya hindi nagkakaunawaan, kaya nagtatalo yung dalawa kasi hindi marunong makinig. Pero mga kapatid, kung marunong tayong makinig, mauunawaan mo kung saan ba nanggagaling yung kaaway mo o nakasamaan mo ng loob. Kunwari, itinama ka. Di ba wala namang masama sa pagtatama? Maganda nga iyon. Pero karaniwang ginagawa natin, nagagalit tayo kapag tinama tayo. Pero mga kapatid, pakinggan mo. Kasi iyon naman ay para sa kapakanan mo. Kung marunong lang tayong makinig, mauunawaan natin ano ba yung pinanggagalingan ng taong nakasamaan natin ng loob. At nang sa gayon, magkakaunawaan kayo, magkakaintindihan kayo, magkakabati kayo. Sa panahon ngayon, ang dami ng problema, ang dami na nating pinagdadaanan. Huwag mo nang dagdagan yung problema mo nang dahil sa may kaaway ka. Kasi pag ganon, hindi ka mapapayapa at walang kapayapaan sa puso mo. Sa panahon ngayon, mahalaga ang kapayapaan. Kapayapaan ng puso, kapayapaan ng isip, kapayapaan sa ating buhay. At ito ay makakamit lamang natin kung marunong tayong makinig.
Dahil isa sa pamamaraan para makamit natin ang kapayapaan ay ang pakikinig. At sa bandang huli, dapat ang pinapakinggan natin ay walang iba kundi ang Diyos. Ang Kanyang kalooban para sa atin. Ang misyong iniaatang sa iyo ng Panginoon. Ang gustong ipagawa sa iyo ng Panginoon. Nang sa gayon, alam nating mahirap, minsan puno ng sakripisyo, pero kapag sumunod tayo sa kalooban ng Diyos, kapag dininig natin ang Diyos sa ating buhay, alam natin, magkakaroon tayo ng kapayapaan sa ating puso, sa ating isip, sa ating buhay. Dalawang hamon ang ibinabato sa atin sa araw na ito. Ang sinumang umiibig sa Diyos ay dapat kinikilala ang Diyos sa pamamagitan ng pagbabasa ng Biblia. At kung sino ang umiibig sa Diyos, ay dapat na maibigin sa kapayapaan sa pamamagitan ng pakikinig sa ating kapwa at lalo tigit sa ating Diyos. Amen. Magsitayo po ang lahat. Lumapit tayo sa Panginoon ng ani at ipanalangin natin ang mga pangangailangan ng simbahan at ng buong mundo. Sa bawat panalangin ng ating pong itutugon, basbasan mo ang aming pagpapagal, O Panginoon. Tayo po lahat, basbasan mo ang aming pagpapagal, O Panginoon. Ang lahat ng sumasampalataya, naway maging mulat na tinawag ng Diyos sa pagpapalaganap ng Kanyang kaharian ng kapayapaan sa daigdig. Manalangin tayo sa Panginoon. Basbasan mo ang aming pagpapagal, O Panginoon. Tayo naway maging mulat sa ating bukasyon na nagpahayag ng mabuting balita ng kaligtasan sa ating pamayanan. Manalangin tayo sa Panginoon. Basbasan mo ang aming pagpapagal, O Panginoon. Ang mga magsasaka, nagbubungkal ng lupa, naway biyayaan ng mabuting panahon at mayamang ani. Manalangin tayo sa Panginoon. Basbasan mo ang aming pagpapagal, O Panginoon. Ang mga may sakit, mga nahihirapan sa buhay, naway makilala ang Diyos na nagmamalasakit sa kanila sa pamamagitan ng pag-aaruga ng kanilang mga kapamilya. Manalangin tayo sa Panginoon. Basbasan mo ang aming pagpapagal, O Panginoon. Ang mga tapat na yumao na nagpagal sa buhay na ito, naway tumanggap ng makalangit na gantimpala. Manalangin tayo sa Panginoon. Basbasan mo ang aming pagpapagal, O Panginoon. Sa katahimikan ng ating puso, idalangin natin sa ating Panginoon ang mga natatangi nating kahilingan. Ama naming nasa langit, tulungan mo kaming makilahok ng masaya sa gawaing pagpapahayag ng iyong ebanghelyo sa pamamagitan halimbawa na aming pinakakita sa aming buhay. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Nasa bahagi na po tayo ng pagdiriwang ng liturhiya ng Eukaristya. Gawin mo ito bilang tanda
Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya karangalan, sa ating kapanginabangan, at sa buong sambayanan niyang ganap. Ama naming lumikha, ipagkaloob mong sa pagsasaloob namin sa iyong salita, alinsunod sa ipinamalas ni San Jeronimong halimbawa, kami naway masiglang makapaghain ng ikinalulugod mong handog para sa kaligtasan namin sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ngayong si San Jeronimo ay pinararangalan sa pamumuhay niyang totoong uliran at pagiging maaasakan sa pananungkulan. Kaya't si Jesucristo na maaasakan sa katapatan ay inihahayag sa pangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit na mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpasa hanggang ngayon sa mga panalangin kanilang iniuukol, kaisa ng sambayanang mong dito'y nagtitipon. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsilud po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ipagbuni natin ng misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo ay babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Papa, Ate Dennis na aming Obispo,
at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nakimlay, nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw, lalo na si Father Nomer, si Victorino, Loreto, Tranquilina, at ang lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at paginapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ang mahal na Birhen ng bundok ng Carmelo, ni San Jose, ang kaniyang kabiyak ng puso, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal, lalo na si San Jeronimo, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang naman namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubilin naman na kagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Hinihiling namin kami adiya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabika ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at kapangyarihan at kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa.
Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang mga inaaniyahan sa kaniyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. O Jesus ko, naniniwala ako na ikaw ay tunay na naririyan sa banal na sakramento. Minamahal kita ng higit sa lahat at ninanais ko na ikaw ay tanggapin sa aking kaluluwa. Bagamat sa sandaling ito ay hindi kita matatanggap sa paraang sakramental. Pumarito ka man lamang sa aking puso sa paraang espiritual. Tinatanggap kita na ikaw na naririto at buong puso akong makikipag-isa sa iyo. Huwag mong pahintulutang ako'y mapahiwalay sa iyo. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Iyuko natin ang ating ulo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang banal na pakikinabang namin sa pagunita kay San Jeronimo
ay magbunsod nawa upang unawain namin ang mga sinusunod naming banal mong pahayag. At sa pagsunod namin ay makamtan ang buhay na walang wakas. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ipinapaalala po sa lahat, bukas, First Friday at kapistahan ni Santa Teresa ng Niño Jesus, na magkakaroon po tayo ng First Friday Devotion, Holy Hour, sa ganap na 5 ng umaga. At habang nag-Holy Hour po, ay mayroon pong pakumpisal sa mga nagnanais. At pagkatapos po nito, sa ganap na 6 ng umaga, ay ang banal na misa. Sumain niyo ang Panginoon. At sumayo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Humayo kayo sa kapayapaan at pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos. Purihin natin ang Panginoon. Panalangin kay San Roque. O Panginoon kong Diyos, Ikaw na nagsugo sa maluwalhating San Roque at pinahatiran mo siya ng kaputol na tabla, pinagtibay mo ang pangako sa kanya upang ang sinumang dapuan ng salot ay hindi maano sapagkat siya ay deboto sa iyo. Magdalita ka sa aming lahat na gumugunita sa kaniyang buhay. Ipagkaloob mo na kami maligtas sa salot na nakamamatay sa kaluluwa at katawan, pakundangan kay Jesucristong Panginoon namin. Amen. San Roque, pintakasi laban sa sakit at salot, ipanalangin mo kami.